Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw naman sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ay kasama po sa ating pong patuloy na pagsasaliksik sa mga katotohanan na kinakailangan po natin na malaman upang sa patuloy na paglalakbay po natin sa daigdig na ito ay magtagumpay tayong tawirin ang daigdig na ito hanggang sa kaharian po ng Diyos. At patuloy na sinasabi ko na buksan po natin ang ating mga kaisipan at hayaan natin na tayo ay makapailan lang sa lampas ng ating mga limitasyon dahil ang ating pong pag-aaralan ay ito po ay napakamaselan hinggil batay sa standard ng tao dahil hindi ko alam kung pagkatapos na maihayag at maipaliwanag ko ang topic na ito kasama sa mga nakaraang mga topic ay maaaring maraming mga tao ang magagali, maraming mga tao maging yung mga lalapit sa akin, maaring sila ay tatalikod dahil kapag tayo po ay bumatay lamang sa ating pong mga limitasyon, hindi po natin kayang unawain ang katotohanan. Kaya po, mangyari po na habang ako ay nabubuhay, ay patuloy ko po na ihayag ang mandato dahil ang mandato ng Panginoon ay ang sabi niya, sound the alarm in the holy mountain, unveil the reality of the truth, exposing the deeds of darkness. Kaya maraming matatamaan, marami pong mga tao na hindi kayang tanggapin ang mga katotohanan na ito dahil sa kanilang pagkabilanggo sa karunungan ng tao. Pero kailangan marinig po natin at saliksikin po natin ang bawat mga katotohanan, maririnig po natin dahil ang lahat ng katotohanan na ito ay hindi lamang darating sa inyo isang katuruan, kundi isang katotohanan na ito'y tutupad sa layunin ng katotohanan ng Diyos. Okay, so mag-umpisa po tayo at muli binabati ko po ang aming kapatid sa Michigan, Ate Lolet Gosyoko, at mga pipinsan ko diyan sa Amerika, nila ama ng Diling at sila man ng Aida. So isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sa lahat ng mga nasa ibang bansa. Okay, so mula sa John chapter 3, verse 14, hanggang 18. Ito ay ipapaliwanag ko ito dahil ang panahon natin ay pasama ng pasama at nakakaharap tayo ng mapanganib na panahon dahil ang hangganan ng lahat ng bagay ay nalalapit na. It is right at the door. Kaya ang ating pong layunin kung bakit kailangan tayo mag-aral at magsama-sama upang yung original na destiny po natin bilang pagans or Gentile by nature ay impyerno, kinakailangan matawid natin ito na makalipat po tayo sa kingdom ng Panginoong Hesus. Kaya lang meron tayong gagawin na kailangan maunawaan po natin. Dahil kung hindi natin mauunawaan, sigurado kapahamakan. Dahil ang lahat ng mga dumating sa kaalaman ng tao hinggil sa Diyos at hinggil sa tagapagligtas ng Panginoong Hesus ay ito ay nalaman natin because of Christian religion. Ang lahat ng ito ay isang speculation lang. Kaya
buksan natin ang ating mga kaisipan mula sa John chapter 3 verse 14 to 18. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Father, thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, na alisin lahat ng mga tabing ng lahat ng katotohanan na tumatakip sa lahat ng katotohanan na sa likuran ng kasulatan na ito, na magpatuloy, magbigay sa amin ng kaunawaan, kaganapan at liwanag, Panginoon, sa patuloy na paglalakbay po namin sa daigdig na ito, Panginoon, hanggang sa matawid namin, Lord God, hanggang sa iyong kaharian. Salamat po, even the presence of all your heavenly hosts, at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty. At hinihiling ko po, Ama, na damitan mo kaming lahat, Panginoon, ng iyong karunungan, kaalaman. And I pray, Lord, na with your unconditional favor, to pour out your all spiritual blessings to each and every one of us, O God, that upang sa aming patuloy na paglalakbay, sama-sama po kami na taglayin ang tagumpay na marating, Panginoon, ang hangganan, Lord God, ng aming pong lakbayin. Walang iba kundi ang iyong kaharian. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor in the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Okay, ang ating pong tatalakayin ngayon is about the real and great purpose of Jesus Christ on earth. So, bakit great and real? Kasi, alam niyo po, yung layunin ng Panginoon dito sa mundo, kaya pumunta ang Panginoong Yesu Kristo, ay hindi po kayang arukin ng kaisipan ng tao. At hindi kayang ipaliwanag kahit na mabasa mo ang buong Biblia. Dahil ang lahat ng mga bagay na inuunawa hinggil sa Biblia, ay ito ay napakababaw. Hinggil doon sa kaligtasan na napag-alaman ng tao. Kaya kinakailangan na maunawaan po natin, dahil ang lahat ng mga layunin ng Diyos, nung sinabi niya sinabi ni Pablo in Romans chapter 8, verse 28, nang sabi niya, all things work together for good, to them that love God, and to them who are the called according to His purpose. So, ang problema kasi dahil karunungan ng tao, yung versikulo na yon, kaya hindi na naunawa ng tao hinggil doon sa concerning yung purpose ng Panginoon, dahil po senior cut nila. Na-invest na, ang invest na yung word na to them who are the called according to His purpose, ang ginawa nila, to them who are called according to His purpose. Inalis nila yung isang word na ito yung napakahalaga para maunawaan natin kung ano yung sinasabi ni Paul concerning the purpose of God. Kaya ang sabi po doon na all things work together for good to them that love God, to them. Hindi niya sinabi and, and. Hindi ganon. To them who are the called according to His purpose. Ibig pong sabihin na yung purpose, yung layunin ng Panginoon, ay hindi po ito sasabihin na ito yung layunin ng Diyos sa akin na ako'y maging ganito, maging ganon. Hindi po. Ang ibig pong sabihin na kinakailangan yung pong layunin ng Diyos ay pasan-pasan po natin kung iniibig natin ang Panginoon. Hindi minamahal.
Hindi nais ng Diyos na mahalin mo ang Diyos, kundi ang nais niya ay ibigin mo siya. Dahil ang pagmamahal, ito po ay affectionate love. Damdamin lang yun. Pero yung pag-ibig mo sa Diyos, that is from the center of your heart. Kaya yun po yung nararapat. Kaya ang sabi niya, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ibig pong sabihin, pasan-pasan po natin yung kanyang layunin. Na yung sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, bago pumunta in the cross, nang sabi niya, those who are weary and heavily laden, come unto me, those who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke, for it is light. The yoke of God ay yun yung pasanin natin, yung kanyang layunin. Dahil hindi po katulad sa mundo na pinapasan natin, na ito'y pinagdudurusahan natin, na hanggang sa kamatayan at pupunta sa impyerno, pero yung kanyang, layunin niya, na ito ay ipinapasan sa atin ay napakagaan dahil ito ang magdadala sa atin sa kalangitan. Napakadakilang layunin ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Pero tandaan po natin na kung bakit napakadakila, dahil tayo'y mga pagans by nature. Let's say itong Pilipinas, actually, buong Pilipinas ay pagans ito. Gentile by nature. Ibig pong sabihin, Christian country, pero hindi po yung totoong Kristiyano, it is a religious Christian. Christianity, na ito ay linegalized ni Emperor Constantino noong year 313 AD, no? As a state religion of Roman Empire. At ito yung lumaganap sa buong mundo, na ito rin ay inilabas ni Martin Luther noong siya ay nagreforma noong 16th century bilang pare ng German priest, ay lumabas siya at kanyang dinala yung Protestant Reformation. Kaya ito po yung dumating na ito ay maraming denominasyon ang tumayo sa buong mundo hanggang sa panahon natin. Kaya sinabi na itong Pilipinas ay Christian nation. Pero tandaan po natin na hindi po yun yung naganap. In Acts chapter 11, na yung mga disipulos ay tinawag na Christian in Antioch. Hindi po yun. Kundi ito ay yung pong itinayo ni linegalized ni Emperor Constantino noong taon 313 AD. Kaya po, still, ang ating pong bansa ay pagans by nature. Christianity by religion, but it is still pagans. Ibig sabihin, pasensyahan na po, wala po pong koneksyon ang mga tao sa Pilipinas sa Diyos. Kaya po, dahil ito yung kwan natin, kailan maunawaan ninyo, dahil ipapaliwanag ko sa inyo. So ano ba yung talagang layunin ng Diyos? So yung layunin niya ay upang pasanin yung kanyang layunin. At ano ba yung mga layunin? Alam niyo po, noong pumunta ang Panginoong Hesus dito bilang siya ay tao, inuulit ko po, 2 operation ang ginawa ng Panginoong Hesus. Si Hesus bilang tao at si Hesus bilang si Kristo. Kaya kung titingnan po natin na yung bilang tao ay ang layunin, inuulitin ko po yung mga nasabi ko noon para ma-refresh po tayo.
ay ang sabi po doon sa Matthew chapter 1 verse 22, na ang sanggol ay ipanganak, at ang kanyang pangalan ay Jesus, upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, maging sa Matthew chapter 15, noong kaharap niya po yung Kanaanite na babae, ay doon niya sinabi na ang sabi niya, hindi ako pumunta rito kundi para lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. So, makita natin na hindi po tayo dahil itong babae kasi ay Kanaanite, ay Gentile by nature. At hinihiling niya na yung kanyang anak na inalipin ng demonyo ay mapalaya o gumaling. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi marapat na ang mga tinapay ng mga sanggol, mga bata, ay maibigay sa mga aso. So tayo po mga pagans by nature, ay itayo yung tinutukoy o Gentile na aso. Kaya, itong babae, nagpatira pa. Sabi niya, Panginoon, kung maawa ka. Pero yun yung sinagot ng Panginoon, hindi marapat na yung tinapay ng mga bata ay maibigay sa mga aso. That is a miracle healing. Kaya makikita nyo in Matthew chapter 10, noong kausap niya ang kanyang mga disipulos, ang sabi niya, go and preach the kingdom of God is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead. Pero ang sabi niya, but go to the house of Israel. Pero huwag kayong pupunta sa daan tungo sa mga Hintil at mga Samaritans. So makita ninyo na ang layunin ng Panginoon bilang tao ay upang i-rescue ang kanyang bayan. Kung babasahin po natin itong scripture na binasa ko, na ang sabi po niya rito, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. So ibig pong sabihin, sa kanila kasi, eternal life. Dahil ito yung nakatalaga sa kanila, ito yung kanilang destiny na ibinigay ng Diyos kay Abraham, that the covenant sa Israel is everlasting covenant. So, ibig sabihin na nung sila ay nagkasala, kinakailangan ma-rescue sila. Dahil nung nagkasala sila, the fall of Israel, ay napabilang na sila, na nabilanggo sa loob ng kingdom ni Satan through the law of the flesh. Na dito na rin tayo ipinanganak under the kingdom of Satan through the law of the flesh, na may batas na law of sin and death. Ito yung katauhan natin, madilim na buhay. Bakit? Dahil yung pong katauhan natin, imbes na yung katawan nating physical, ay ito ay maging tahanan lamang sana ng tao o kaluluwa kung ang Espiritu ng Diyos ay nakapanatili at hindi sumuway ang ating mga ninuno nung si Adan at Eva, nanatili sana na ito yung puso ng tao at yung katawan tahanan lang. Kaya lang nung nahulog sila dahil mas pinakinggan nila ang tinig ng demonyo kaysa yung panatilin yung instruction ng Diyos, nahulog na ang buong mundo sa kamay ni Satan. Kaya ang ginamit na niya, itong katawan ay binigyan niya ng buhay. Pero ang buhay na ito ay puro kasamaan. Ang kaisipan lang natin ay ito yung mabuti. Kaya dahil doon sa
mas mataas na kapamahalaan ng kasamaan ni Satan kaysa yung pagkalikha ng tao. Walang magawa ang tao kundi mapasailalim sa pag-aaray ng katawan, yung flesh. Kaya sunod-sunuran tayo sa batas ni Satan. Wala tayong magawa. Ito yung ating nakagisnang buhay. Kaya makikita ninyo nung dumating yung pong kaalaman natin hinggil sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas dahil doon sa turo ng Christian religion. Pagka sinabi kong Christian religion, ay ito yung tinutukoy ko, lahat ng mga nagtuturo hinggil sa kingdom, sa kaharian ng Diyos, ay ginagamit ang Biblia bilang salita ng Diyos, is inspired and authoritative word of God that is religion. Masakit, pero yun ang katotohanan. Kaya nung dumating sa atin ito, kaya makikita natin, kahit na sinasabi natin na binabasa na natin yung Biblia, kung ano yung nababasa natin, ina-address natin sa buhay natin. Kaya sinasabi natin, Panginoon, hallelujah, bigyan mo ako ng ganito. Alam ko na ikaw ay Diyos na maawain, ikaw ay Diyos na mapagpala. Diba? So ibig sabihin na nasira yung dakilang pangalan ng hari dahil sa ginagawa ng mga matatalino na ang Panginoon ay naging utusan at hindi po siya yung nasusunod, kundi ang tao ang nagdidikta kung ano ang gagawin ng Diyos o ang Panginoong Hesus. Bakit? Dahil po nakabatay ang lahat ng kaalaman ng tao doon sa kasulatan, dahil ang nangibabaw na sinusunod ng lahat ay yung pong turo na ipinangon nung kinanonize ng Roman Catholic ang Biblia noong 4th century, ay ito na yung lumaganap sa buong mundo. Kaya makikita po ninyo na marami po ang naalipin. Marami po ang nahulog. Marami ang hindi nakatawid. Dahil ginawang katuruan ang Biblia. At yun po yung napag-alaman natin. Kaya makikita ninyo, maaaring sabihin, iba kaming Kristiyano, walang ibang Kristiyano. Kung titingnan po ninyo ang buong Pilipinas, actually, mayroon pong mahigit 24 na Christian religion dito sa Pilipinas. Kabilang na, pagka sinabing religion, kabilang na ang mga denomination dito sa Pilipinas. Kung titingnan po natin, no, yung Iglesia ni Cristo, yung Seventh-day Adventist, yung Saksi ni Jehovah, yung Mormons, at mga iba pa. Iba't ibang mga religion, pangalan ng mga religion. Merong Baptist, merong Methodist, merong Assemblies of God, merong iba't ibang mga pangalan ng organization, pero lahat ng mga ito na religion ay sinasabi nila na silang lahat ay Kristiyano. Pero iba-ibang mga religion. Ibig sabihin, paano nagkaroon? Ano ang nagiging ugnayan ng lahat? Para lahat ng mga ito ay matatawag na Kristiyano. Dahil po, yung turo na sinabi that nung makanonize ang Biblia, ay tinawag na yung Biblia ay salita ng Diyos, kaya lahat, ang kanilang batayan, even noong 19th century, noong ibangon ang iba't ibang mga religion, ang kanilang pamantayan at naging batayan ay yung Biblia as the Word of God. Kaya pare-parehas, walang naiiba. Kaya anong nangyari? Kaya dito, makita natin na
noong bumaba ang Panginoong Hesus at ipinanganak bilang tao, dito na ang layunin ay upang i-rescue ang kanyang bayan. Kaya magkikita po ninyo yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 8 hanggang 11. And being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also has highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of the things in heaven and things on earth and things under the earth. Okay, the name of Jesus. So ibig pong sabihin, na nung andito ang Panginoong Hesus, ibig pong sabihin, through His physical body, nagkaroon ng Diyos ng legal authority para i-exercise ng kanilang dominion to rescue His people. Bakit i-rescue? Dahil itong mga tao, itong kanyang mga bayan, nung mahulog sila, ang nagdala sa kanila para sa kingdom ni Satan is the curse of the law. Pagka sinabing curse, kamatayan. Kaya naghari yung kamatayan sa kanila, na ito rin yung naghari sa atin mula nung ipanganak tayo. Kaya makikita po natin na ang sabi na every knee should bow. Bakit? Nung na itong sinabi ng Panginoon, it is finished, at nung bumulwak ang kanyang dugo in the cross, ibig pong sabihin, napalaya niya yung kanyang bayan mula sa sumpa ng batas. He fulfilled the law and the prophets in behalf of Israel. Kaya dito, for God so loved the world, ibig pong sabihin na nadamay tayo dahil doon sa pagbulwak ng kanyang dugo, yung pader ni Satan, which is the enmity, na binanggit sa Ephesians chapter 2 verse 15, the enmity, he abolished the enmity in his flesh. Even the law of commandments contain ordinances. Ibig pong sabihin na itong stronghold ni Satan, itong physical na bakat buhay natin, and even the curse of the law ay na-abolish ng Panginoon. Ibig sabihin, nabigyan na tayo lahat. Yung pader ay nabuwag, kaya nabigyan tayong lahat ng karapatan, ng kalayaan para humakbang tungo sa kanyang kinaroroonan. Bakit? Dahil ang sabi rito, pakinggan po natin, na ang sabi, at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things on earth, and things under the earth. Ibig sabihin, wala nang magawa ang mga demonyo, kundi magpatira pa sa harapan ng Panginoon. Dahil dito, nalantad Colossians chapter 2, na siya ay tinalo ng Panginoon. He triumphant over them. Kaya nagkaroon ng kalayaan ang buong mundo para humakbang tungo sa bukas na pintuan ng kalangitan, dahil doon sa kanyang pagbubukas, nabigyan tayo ng divine amnesty. Magkaiba po yung sa atin, dahil divine amnesty, ibig sabihin, binigyan tayo ng freedom of choice. Kung tayo ay hahakbang tungo sa Kanya o mananatili sa kingdom ni Satan, na kung saan dito tayo na-exercise yung ating pong mahalaga sa buhay natin, walang iba kundi yung tagumpay ng laman. Kaya binigyan tayo ng pagkakataon. Kaya nga nung nandito ang Panginoong Hesus, anong sabi niya sa kanyang bayan? Dahil makikita po natin na noong siya po ay bumulwak ng kanyang dugo, namatay, ngunit nabuhay at umakyat sa langit. At nung pag-akyat niya sa langit, bumaba siya at dito na nahayag na si Jesus bilang tao
ay na-fulfill na niya yung kanyang mission to rescue His people. Pero nung bumaba na siya, ay hindi na po si Jesus bilang tao, kundi si Jesus bilang si Kristo. Ang dakilang hari, the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya anong sabi dito sa Philippians? Ang sabi rito, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things on earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, in the glory of God the Father. So ibig sabihin, hindi na si Jesus bilang tao, pero si Jesus Christ na the King, yung hari, ay bumaba na. Bumaba. Dahil ang layunin kung bakit siya bumaba, yung dakilang purpose ng Diyos ay to enthrone Himself into our mortal being kapag sumuko tayo sa Kanya. Kaya lamang, masaklap ang nangyari. Dahil yung dakilang layunin ng Diyos ay tumigil. Noong 2nd century, hindi na po nakapag-work out. So bakit hindi? Kasi napakaganda yung layunin ng Diyos. Hindi po kayang arukin ng tao. Dahil kung kaya sanang arukin ng tao, yung banal na kasulatan ay hindi sana yung katuruan na nanggaling pa sa mga Judaism religion noong panahon na yun na pinagtibay ng Roman Empire sa pamamagitan ng pag-canonize nila sa Biblia, ay hindi sana yun yung sinunod, kundi kung ano yung information na nandun sana at nakita nila na pumunta ang anak ng Diyos na si Jesus dito, ngunit namatay, umakyat sa langit at bumaba. Yung bumaba, dapat alam natin na siya ay dapat hanapin natin dahil bumaba siya upang siya ay siya ang magiging katawan, tayo ay maging katawan ng Panginoong Hesus. Yung mga susuko, hindi lahat ng tao sa mundo, kundi kung siya ang pipiliin, doon tayo mapapabilang. So napakaganda yung kanyang layunin. Dahil ito lamang ang maaari niyang gawin bilang tayo po ay ipinanganak under the kingdom of Satan and never na ipinanganak tayo under the kingdom of the living God, pero nabigyan tayo ng divine amnesty. Kapag nanggaling ka sa ibang kingdom, karapat-dapat ka na papasok sa kingdom sa ibang kingdom, pero sumuko ka. Yun yung requirement sa atin. Para makamtan po natin yung dakilang layunin ng Diyos. Dahil yung pagsuko mo sa Kanya, yung pong pamatok o yoke na ito'y dala-dala natin sa mundo ni Satan, which is the law of the flesh, the law of sin and death, ay ito ay mapapalitan ng kanyang pamatok. Na ito yung pamatok ay ito yung pagdadamit niya sa atin ng kanyang biyaya, the grace of God, which is the Holy Ghost, para yung mga espiritu ng demonyo, in the absence of the Spirit of God, nung nagkasala ang ating ninuno at ipinanganak tayo, soul and body lang, pero mga espiritu ng demonyo ang siyang nag-motivate na sa atin, sa ating paglaki, using our physical body, the law of the flesh. Kaya muli, yung pong dispensation of grace, yung pagbabala ng hari, ay dito na kinakailangan ma-restore ang tao ayon doon sa kanyang lilayon kung bakit niya nilikha ang tao, spirit, soul, and body in paradise. Yun po yung dakilang layunin ng Panginoon. Na lahat ng mga
mga tao na papasok sa Kanya ay mabubuo na ito'y maging isa. Ngayon yung sinabi niya sa Ephesians 2:15, nang sabi niya, He abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contain ordinances to make in Himself the twain, or the Jew and the Gentiles, make one new man, making peace. So, ibig sabihin, maging isang tao lang ang lahat ng papasok sa Kanya. Nabigkis ng Kanyang pag-ibig. Kaya kung meron ka na nito, kaya mo nang ibigin ang Diyos. Pero yung pagpasok mo sa Kanya, yung damdamin mo kinakailangan, ito ang gagamitin mo para sumuko sa Kanya. Ang laman ng yung damdamin ay walang iba kundi yung pagnanasa na makapabilang in the kingdom of Jesus Christ. Dahil pagka ito'y nandito ka na, papalitan na niyan ng pag-ibig. Kaya ito ay maging isa na tayo. Wala nang problema. Kaya makikita po ninyo, noong pong natapos yung baha nung si Noah, marami pong mga lipi na ito'y pinanganak, mga anak ni Noah. At Genesis chapter 11, ang sabi doon na ang lahat ng mga tao sa planet Earth ay sila ay may iisang salita at may iisang wika. So ibig pong sabihin, mapayapa sila. Sama-sama sila na naglalakbay in the wilderness going to Shinar. Walang awayan. Wala pong sakim. Walang pagkagalit. Kaya lang sinamantala ni Satan yon. Kaya po, ginamit niya si Nimrod upang i-organize ang lahat ng mga taong ito gumawa ng tower. Kaya yun yung dahilan na ang Diyos ay kailangan i-disperse nila itong mga magkaroon ng iisang wika at iisang salita dahil kaya nilang gawin yung tower hanggang sa langit dahil yun yung nais ni Satan to sit at the throne of God. Kaya yun, nagkawatak-watak ang mga tao. Di na sila nagkakaintindihan dahil di na magkakaunawaan. Kaya yun nga yung dumating sa ating panahon. Makikita ninyo, nagkakaunawaan ba ang mga tao? Tayo mga Pilipino, meron tayong more or less 180 language or dialect. Kaya makikita ninyo, sasabihin lingkod ng Diyos, pero hindi rin nagkakaunawaan. Mga modern parishes, mga modern Sanhedrin, nag-aaway, pero mayroong isang panahon, pagkakataon na sasabihin, mag-unite ang lahat, pagkatapos ng 3 araw, babalik naman sa dati. Ganon kababaw ang pagkilala ng tao sa Panginoong Hesus. Dahil nakilala lang nila ang Panginoong Hesus, nalaman lang nila dahil sa kasulatan. At hindi doon sa buhay na presensya. Naging kasaysayan sa kanila ang Diyos. Dahil ang kanilang sinasabi na si Jesus ay salita ng Diyos, kaya ang sabi, ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito si Jesus ang akala nila. Kaya makikita ninyo na naging katulad ng sinabi ng Panginoon, Jesus, dahil hinihintay nila, alam ng mga Pharisees, that a Messiah ay darating. Pero nung andito na siya, hindi na siya kinilala. Dahil nangibabaw, yung pong katuruan, yung theological doctrines, na ito ay nagmula doon sa kanilang interpretation, orally, sa Scripture. Kaya anong sabi ng Panginoon? John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Dahil dito naniniwala kayo na meron kayong buhay na walang hanggan. At totoo ang sabi ng Panginoon.
Dahil ito yung nagpapatunay sa akin, yung kasulatan. Verse 40, kaya lang sabi, di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So imbes na sumama sila sa Panginoon, hindi kundi niyakap nila yung katuruan. Di na nila nakilala, kaya nga sabi ng Book of John, na ang sabi niya rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. There was, comprehended it not. Ang sabi rito, that was the true light, which lighted every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. Hindi siya tinanggap dahil doon sa persecution na ginagawa ng mga Roman Empire na yung magtuturo o magsasalita sa pangalang Jesus ay papatay, papaslangin, at sasabihin at ibilang na sila'y mga kriminal. Makikita ninyo si Apostle John, isa siyang martir na apostol, isang apostol. Kaya anong ginawa? Itinapon siya doon sa Patmos. Doon siya ibinilanggo. Kaya doon po, kinausap ng Panginoon, pinakyat lang, sabi, come hither and I will show you things to come. At nakita niya lahat at siya yung sinulat niya ito. Kaya yung mga nasulat dito sa New Testament ay na-establish, nasulat nila ito, itong mga author na ito, sa span na 45 AD to 95 AD. Kaya first century na-establish ito. Kaya lang itong mga Roman Empire na sakop nila ang Jerusalem noong 70 AD. Kaya yung Christianity and Judaism noong 2nd century ay nag-separate. Kaya ito yung sinamantala ni Emperor Constantino nung siya ay umupo noong year 305 AD. Bali siya yung unang emperor na na-Christianize by religion and not by reality. At ito yung dumating sa atin dito sa mundong ito. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, sinasaliksik ninyo pero di naman kayo pupunta sa akin. Hindi naman ako ang hinahanap ninyo, kundi yung nababasa ninyo. Yung mga dalubhasa sa mga kasulatan, diyan kayo sumusunod. Diba? At ganun din sa panahon natin. Nanong ang Panginoong Hesus namatay, nabuhay, umakyat sa langit, at nung bumaba siya, ay na-reveal na hindi na yung tao, kundi si Jesus Christ na, ang dakilang hari, ang bumaba rito. Bakit kinakailangan ng hari ay bababa? Dahil yung kanyang layunin ay upang sagipin ang buong mundo, for God so loved the world. Pero, dahil si Satan ay siya yung tumayo sa mundong ito na hari ng kadiliman. Kaya siya nung bumaba siya, binaba niya yung kanyang kingdom. Yung hari. Dahil in-expect niya na yung pagbibigay ng divine amnesty sa lahat ng mga pagans na katulad natin ay nagkaroon tayo ng kalayaan upang pumasok at humarap sa Kanya at magbigay galang. Pero anong nangyari? Ang sabi ni Pablo doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, na ang sabi niya, umpisahan ko sa 1,
This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, first, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Tapos ito ang sabi ni Pablo, having a form of godliness. Ang mga taong ito, sabi ni Pablo, ay nahawak nila yung katunayan na sila ay ng kabanalan. Nahawak nila ang kabanalan. The form of godliness. Pero ang sabi niya, but denying the power thereof. Ibig sabihin, na dahil doon sa theological doctrines, sumama ng sumama ang sitwasyon ng mundo. Hindi pumuti, kundi sumama. Kaya nga, sabi ni Pablo, but denying the power thereof, ibig sabihin, andito na ang hari, pero hindi nila hinanap yung hari, kundi ang hinanap nila yung katuruan, na ito'y nagpalala sa buong mundo. Kaya ang sabi ni Pablo, from such, turn away. Iwanan niyo ang mga taong mga ito, na ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulos, beware to the leaven of the Pharisees. Ibig sabihin, yung beware, huwag na kayong makinig, huwag kayong pumasok kung nasaan sila. Beware. Kasi yung kanilang turo ay parang libadura na kapag napakinggan mo, your affection ay maibibilanggo ka, kaya akala mo totoo lahat yun at pag mamatay ka pupunta sa langit, pero isang bangungot ang dumating sa iyo dahil pagbukas mo ang mga mata, andun ka na sa bartolina ng impyerno sa ilalim ng lupa. Yun yung masaklap. Kaya ito rin yung sinasabi ni Pedro, na imbes na katagpuin, hindi kundi ang kanilang dala-dala ay yun sinasabi ko doon sa turo ko na theological doctrines. Na ang sabi rito, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable hearsays. Inuulit ko po, yung damnable hearsays refers to a theological doctrines. Ito yung sinasabi ni Pedro na warning against those false teachers and false prophet holding the form of godliness, the theological doctrines, the damnable hearsays. Nang sabi niya dito, even denying the Lord that bought them. Ibig sabihin, imbes na i-deny nila itong katuruan na ito na sinabi ng Panginoon na gamit ng mga Pharisees para harangan ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Dahil Matthew chapter 23 verse 13. Dahil kayo, sabi ng Panginoon, di kayo makakapasok at yung gustong pumasok, sabi niya, hinahadlangan ninyo. At ito yung gamit nila, yung theological doctrines. Na imbes na andito na yung hari, naghihintay lang sa lahat ng mga pagans na katulad natin para sumuko sa kanyang harapan, magbigay galang sa kanya. Pero dahil doon sa theological doctrines, anong nangyari? Ang pangalan ng hari ay naalipusta, na linait-lait ng demonyo dahil sa katuruan ng tao. Maaring sabihin ninyo, Pastor, paano nilait-lait? Alam niyo po, yung katuruan na nanggaling dito, nang sasabihin na itinuturo ngayon, tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas.
at ikaw ay maliligtas. Di ba? Ang tanong, pagans tayo, na sinasabi ni Pablo na walang pag-asa at walang Diyos. Sino ka para tawagin mo ang hari, para tanggapin mo siya? Ikaw ba ang magdidesisyon? Bumaba siya dahil sa iyo. Para lamang kung sumuko ka, titingnan niya yung iyong katapatan sa iyong pagsuko. Ibig sabihin, yung pagsuko mo, yung pagtalikod mo na sa mundo na kinagisnan mo. Although andito pa rin tayo, pero hindi na ito makakahadlang sa atin. Sa ating pamumuhay in the presence of the risen Christ, in the presence of the King. Dahil yung pagsuko natin, siya ay magtotrono sa atin habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Dahil siya yung magdidetermine kung kailan tayo mateterminate at magagamit niya ang ating physical na buhay as His tabernacle, the throne of His presence. Kaso pinipili ng mga tao yung maraming mga library, maraming mga certificate, diploma. Dahil ang hinahangad ninyo ay yung karangalan. In the standard of men, hindi po masama yung ginagawa ninyo. By the standard of men. Dahil ito yung nagpapataas ng moral values ng tao. Kaya lang ang problema, naging self-righteous ang tao. Dahil imbes na hanapin nila o harapin nila yung presensya ng dakilang hari, hindi na dahil yung turo ang sasabihin dito, sasabihin na manampalataya ka lang kay Kristo. Walang sinabi ng Biblia na kailangan manampalataya tayo sa Panginoong Yesukristo. Ang mga translation ang mali. Mga translation, King James ang ginagamit ko. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan bago ko buksan yun. Di ba anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan noong sila ay mag-exodo. Do not use the name of God in vain. Huwag niyong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapararakan, sa walang kabuluhan. At ano ang nangyayari ngayon? Itinuturo ang pangalan ng Panginoong Hesus. Nasabi manampalataya ka lang sa Kanya, kapatid, kung meron kang pangangailangan, hallelujah. Kung humiling ka ng 100, huwag ka, gawin mo ng 1,000,000 dahil maliit o malaki parehas na humiling ka. Ganon na nga turo. Hindi ba ito nakakabulag sa mga tao? Narinig ni Satan, nagbigay ng 1,000,000, sasabihin, praise God, hallelujah. Ginamit pa ng Panginoong Hesus ang hari ay pinagtibay ang buhay na kinagisnan natin, the kingdom of Satan. Kaya mali, yung itinuturo natin, manampalataya kay Kristo. Lahat na yan ay sinasabi. Pero ang banal na kasulatan, hindi po yan ang sinasabi. Ang sabi po rito, ng Galatians chapter 2 verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. So ibig pong sabihin, ang sabi, faith of Christ. Doon sa Romans chapter 3 verse 22, ang sabi, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Hindi niya sinabi by faith in Jesus Christ. Pagka, yun yung translation, yun yung itinuturo ng Biblia, na yung pananampalataya ng tao ay hahanguhin mo sa nasusulat.
para manampalataya ka kay Kristo. Mali yun. At yun yung luminlang sa buong mundo. Na napakaraming nananampalataya kay Jesus dahil kailangan nila ang pera, kailangan nila ang trabaho, kailangan nila ang mga pagkain. Fake news ang dumating noong pa man. Pero ito'y niyakap ng buong mundo. Pasensya na po kayo. Maituwid natin yung kamalian. Ang sabi rito, faith of Jesus Christ. Ibig pong sabihin na yung pananampalataya, hindi mo mahahango doon sa pagbabasa mo ng Biblia. Kundi mahahango mo dahil yung Biblia ay itinuro niya kung nasaan ang buhay na Kristo, yung hari na bumaba. At kapag natagpuan mo siya, doon siya yung magbibigay sa iyo ng pananampalataya na pananampalataya ni Kristo. Na ito yung katulad ng pananampalataya ni Abraham. Panahon na para ituwid natin ang kamalian sa mga tao. Dahil ang mga tao nangangarap. Dahil sa pananampalataya nila kay Kristo, lahat na lang ng kanilang matatamasa. Hallelujah! Biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi material. Ang mga material sa mundo, kung meron ka man, kapag nakapasok ka in the presence of the King, at doon ka namuhay, yun po ay bunga ng kanyang favor because of your faithfulness. Kaya makikita po ninyo, maging si Pablo, anong sabi niya? In Philippians chapter 3. Umpisahan ko sa 7. But what things were gained to me? Umpisahan ko sa 4. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he has whereof he might trust in the flesh I more, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Ibig sabihin, pinapatay ko, pinepersecute ko ang mga disipulos ng Panginoon, yung church. Pero ako ay walang kasalanan when it comes to the law. I am blameless because yun po ang batas na sinusunod niya. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Sabi niya, ibinilang ko, maging yung karunungan ko, maging yung pagiging Pharisee of the Pharisees, dahil siya po yung pinaka-zealous na Pharisee, na nag-i-implement concerning yung tradition of the elders, the theological doctrines. Ang sabi, and be found in him, not having my own righteousness. So ang sabi niya, para matagpuan ko sa kanya, hindi yung sarili kong katwiran na nasa batas, but that which is true. Ngunit yung katwiran na nasa through the faith na nanggagaling sa pananampalataya ni Kristo. Through the faith of Christ. Ito yung sinabi ni Pablo na walang saysay at basura'y binilang kong basura, yung kanyang itinuturo na theological doctrines. Na ito yung ipinapangalandakan ng marami na may magsasabi, tanggapin mo lang ang Panginoong Yesus. Hallelujah! Kahit magkasala ka, ligtas ka. Ano bang klaseng turo yan? Panlilin lang sa mga tao.
panahon na huwag na tayong magpagamit kay Satan. Dahil ang ginamit ni Satan para hindi makatawid ang tao, para makita that great purpose ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo, ay ginamit ni Satan na ang Biblia. Dahil wala na siyang pananggalan. Nabuwag na ng Panginoon. Naabulis na niya the enmity in His flesh. Even the law of commandments contain ordinances. Wala na. At ginamit ni Satan ang Biblia para lamang hadlangan ang mga tao makalabas at makaharap ang hari na nandirito, the omnipresent God. Kaya nga, panahon na, kailangan po makita natin, pumailang lang tayo beyond our limitation para makita po natin the great purpose of God here on earth. At sama-sama po tayo na itawid ang ating bansa mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kaya sabi ko nga, panay-panalangin. Our prayer is ineffective. Dahil hindi po na-establish yung connection sa Diyos. Inassume lang ng mga tao dahil sinabi na tinanggap na ang Panginoong Hesus. Kasi yun yung turo. Hindi po yun. Kundi kailangan humarap tayo sa hari, face to face. Kasi ang great purpose ng Panginoon, hindi ba? Ngayon, ang daming away-away. Kung ayaw mo sa isang grupo, lumabas ka tapos gagawa ka ng isang gawain at sasabihin mo yung pinanggalingan mo, kulto. Ipapangalandakan mo. Ganon ang mundo. Satan's doctrine. Hahanguin ng mga tao sa pamagitan ng mga pananalita, kayamanan o ano pa man dyan, para lamang sabihin na may mga miyembro. Pero hindi miyembro ng Panginoong Hesus, miyembro ng mga demonyo. Kaya wag na nating dalhin ang mga tao sa loob ng kulungan ni Satan. Panahon na para magising po tayo. Pasensya na po dahil nandito na po tayo. Malapit na po yung panahon. Pero ang church, ang Pilipinas, nananatiling pagans. Kaya sabi ko, huwag ituro ang Panginoong Hesus, dapat ipakilala siya. Na siya yung hari na nandirito na kailangan katagpuin ng mga tao. Dahil maliwanag in Galatians chapter 3. Ulitin ko ulit, to refresh every mind, na kung narinig na ninyo. Nang sabi ni Pablo, nung wala pa tayo sa kay Kristo, nasa ilalim tayo ng batas. At yung batas ang siyang naging schoolmaster natin para dalhin tayo kay Kristo. Pero nung dumating ang pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng batas. So ganun din po sa atin. Once na dumating ka, nakaharap mo ang hari at napatunayan niya na ikaw ay tapat, tinanggap ka niya, magtutrono sa iyo para damitan ka ng kanyang Espiritu, the Holy Ghost, na dito magdadala sa iyo yung pananampalataya niya. Kaya kapag ka ito'y natanggap mo na, wala ka na sa ilalim ng Biblia. Hindi habang panahon na Biblia na lang binabasa mo, kailangan yung Biblia ay maunawaan mo kung ano ang itinuturo hinggil sa existence of the risen Christ. Kaya panahon na, mga minamahal na mga kapatid,
At inuulit ko po, ang kalooban ng tao, ang magiging bukas na pintuan. It's either the Lord Jesus Christ as a king and Satan as a king of darkness. Kung yung kalooban mo ay kumakampi sa kingdom ni Satan through the law of the flesh, siya yung may kakayanan. Kaya nga, pag ginamit yung theological doctrines, ito yung karunungan ng tao, how they interpret the Bible, ay kay Satan's doctrine yan. Pero kung i-deny mo ito, at ibigay mo yung kalooban mo sa hari na nandirito, then Christ has the authority to rule. Kaya nga nung ibukas niya ang pintuan, ibinigay sa atin the divine amnesty, freedom of choice. Kaya lang ang daming madadamay. Dahil tinuturuan natin ang mga tao ng fake news. Kaya kailangan, tulong-tulong tayo. Kaya ako sinasabi ito, dahil yun ang gusto ng Panginoon na matagpuan natin ang katotohanan, hindi ito malaman. Kailangan matagpuan. And the truth is, yung pagbaba ng hari, noong pamang 1st century, nandito na siya. The King of Kings and the Lord of Lords. Pero, hindi pinili ng tao. Ang pinili ng tao, yung doktrina, the theological doctrines, na ito ay minotivate ni Satan sa karunungan ng tao. So yun yung great purpose ng Panginoon. Dahil once na tayo ay natanggap natin yung pananampalataya ni Kristo, pinapasan na natin yung kanyang kalooban. At kapag pinapasan na natin yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin, wala nang kapangyarihan si Satan upang gamitin muli ang ating physical na buhay na hilain sa mundong ito. Wala na. Kaya yun yung nais ng Panginoon. Yun yung layunin ng Diyos sa buhay po natin. Napasanin yung kanyang layunin bilang tayo ang kanyang katawan. But mabubuo ang lahat bilang isang tao. Walang hidwaan. Walang diferensya. Dahil kung sino man ang humihiwalay at ayaw magmahal sa kanyang kapwa, ito ay mga taong hindi kailanman mapabilang in the kingdom of Jesus Christ. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, salamat sa Diyos dahil sa pagkakaloob niya sa akin ng tapang para harapin ko ang buong mundo concerning the reality of the truth. Nasa sa inyo na po kung tanggapin ninyo o hindi. Maaring kamuhian ninyo ako dahil sa bagay na ito, dahil maraming nagsasabi na si Pastor Pat, inaatake niya ang mga papastor. Hindi ko kayo inaatake. Ang umaatake sa inyo ang katotohanan. Mga bagay na hindi ninyo naiintindihan concerning sa kasulatan. Kundi sinusunod ninyo yung doktrina, the theological doctrines na napag-aralan nyo ng ilang panahon in Bible school. Na ito yung ipinamanan nyo sa mga tao. Kaya paano pa nila makikita ang daan tungo sa buhay na Kristo? Kung sila ay nahadlangan na, naging pader niya yung doktrina na ito'y nagsilbing harang sa mga tao tungo sa presence of the risen Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Kaya mga minamahal na mga kapatid, mag-isip kayo. Binasa ko na yung scripture na sana'y mas i-deny natin yung theological doctrines
at hanapin natin, harapin natin the presence of the risen Christ, the King of Kings. Pero sumuko tayo bilang pagans. So yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Father, thank you for this day that you have given us. I pray, dear God, to continue, Lord, use every truth, Lord God, na ito'y maging kapangyarihan sa lahat ng mga makakarinig, upang ito'y magsilbing conviction sa lahat, para harapin ka bilang Hari, Panginoon. That your presence is omnipresent, God, omniscient God, and all-knowing God. Patawarin mo ang buong mundo sa pagsansala sa iyong dakilang pangalan. I pray, Lord, na bigyan mo ng isang pagkakataon ang lahat na makilala ka ng lubusan. I pray, Lord. Maraming salamat po. Darating man ang kaguluhan sa daigdig. Magkamatayan ang lahat ng mga physical na buhay. Wala na pong saysay ito dahil ang kamatayang physical will be the greatest miracle ever happen. Dahil kailanman, di na kami magiging alipin sa buhay na ito. Na ito'y kailangan bumalik sa lupa. Father, thank you so much. We give you praise, glory, and honor. In the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.